Samahan mo akong matulog. Ako si Jiangling. Isang ordinaryong trabahador lang noong 21st century, kasama ang best friend kong si Lin Mian Mian. Nagpapakahirap kami sa trabaho araw-araw para mabuhay, hanggang sa sabay kaming nawala. Hindi ko inakalang paggising ko ay mapupunta ako sa loob ng nobela na may kapareho kong pangalan. Anong boses iyon? Nagsalita ba ang babaeng ito? Anong ibig sabihin ng napunta sa loob ng libro? Napunta ako sa kama ng panganay na anak ng mayamang pamilya. Pamilyang Lu sa Kyoto. Ang ganda ng katawan at may 8-pack abs pa. Sayang naman kung hindi ko siya papatulan, di ba? Sa orihinal na nobela, patuloy kaming inaapi ni Ruan-Ruan ng masamang kontrabida at nauwi kami sa malungkot na katapusan. Sa pagkakataong ito, kailangang baguhin ko ang nakatakdang mangyari. Naririnig ko ba ang iniisip ng babaeng ito? Lucihan, akin ka na. Nagmamadali na rin naman ng mga matatanda sa mansyon na ipakasal ako, kaya sige, pagbibigyan kita. Maganda ka. Tagumpay. Kaya lang hindi ko alam kung ano nang nangyayari kay Mian Mian. Kasabwat niya ba si Mian Mian? Mukhang hindi lang ako ang malas na frame dito ah. May lason ba? Ang bobo naman talaga. Sa laki ng dosis na ito, imposibleng hindi mo mapansin ang amoy. Wala. Wala namang nakasulat sa libro na mapapansin ni Luye na may gamot ang tubig na ito. Anong gagawin ko? Anong boses iyon? Ito ba ang iniisip ng babaeng ito? Kapag hindi ko natapos ang misyon at hindi kami natulog ng magkasama, ang masayang buhay namin ni Lingbao ay siguradong mawawala lang. Sa sobrang takot mo? Kailangan mo ba talaga akong makatabi sa pagtulog? Palagi na lang akong kinukulit ng mga matatanda sa mansyon na mag-asawa. Ngayon ay may kusang lumapit na. Halika, sige, matulog tayo. Nangyari ba? Oo, nangyari. Kamusta? Ayos lang. Ang bastos ng Luye na iyon, parang nabaliw noong uminom ng gamot. Ang sakit ng likod ko. Magaling, bukas ay pupunta tayo sa pamilyang Lu para pilitin silang magpakasal. Ikaw pala ang isa pang malas na frame? Huwag mo na akong pagtawanan. Hindi mo rin naman naisalba ang 27 taon mong pagkabinata, di ba? Manahimik ka. Pero tungkol sa dalawang babaeng ito na pupunta sa mansyon bukas para mamilit na magpakasal, anong sa tingin mo? Total pinipilit din naman tayo ng mga matatanda na mag-asawa. Bakit hindi natin sila sakyan sa plano nila? Lingbao, pupunta ba talaga tayo bukas para mamilit? Natatakot ako. Kailangan nating pumunta. Dahil napunta na tayo sa loob ng libro, siguradong susunod ang takbo ng buhay sa kwento. Kung wala tayong babaguhin, ang magiging katapusan natin at ng buong pamilyang Lu ay mapapahamak lang dahil sa orihinal na bida na si Yunshu. Wag naman, ayoko niyan. Gusto ko pang mabuhay. Ang fried chicken ko, ang burger ko. Wag niyo akong iwan. Huwag. Huwag kang mag-alala ba, Uzay? Dahil alam na natin ang buong mangyayari, siguradong mababago natin ang tadhana. Sino yan? Marunong ka bang magmaneho? Umalis na ang sasakyan. Kunin niyo ang card. Masusunod po. Anong gagawin nyo? Huhu, natatakot ako, Lingbao. Nasa gitna tayo ng kagubatan. Wala man lang kahit isang tao rito. Yari na tayo, tapos na. Simula ngayon ay hindi ko napapangarapin pa na makatabi ang mga guwapong lalaki, huhu. Maghinay-hinay ka lang. Huwag mo silang takutin. Mga bata pa iyang dalawang babae. Anong ginawa ko? Kumusta? Masakit pa ba ang kagat? Ah, ang bastos mo. Parang awa mo na. Ako kaya ang nilasing nyo. Kung pag-uusapan ang pagiging bastos, baka ikaw iyon, di ba? Pangalawang senyoritong Lu, magpigil ka. Kuya, pagsabihan mo nga ang asawa mo. Bakit? Sino ba ang unang tumukso sa asawa niya? Kung tinutukso ko ang asawa ko, anong pakialam ng asawa mo roon? Kung pinoprotektahan ng asawa ko ang asawa mo, anong pakialam ko? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sumakay na kayo, pupunta tayo sa lumang bahay. Miss Jiang, Magsalita ka. total may nangyari naman na sa atin. Bakit hindi na lang natin ituloy hanggang sa kasal? Nagkukulang lang naman ang pamilyang Lu ng dalawang madam. Ano? Kasal? Isang hindi inaasahang pangyayari. Bakit parang nagmamadali ka? Meron ba itong kasamang plano? Huwag kang mag-alala. Napapagod lang kami dahil sa pagpilit sa aming magpakasal. Wala kaming masamang plano. Ito ay purong pakikipagtulungan lamang. Kapag pumayag ako sa iyo, anong makukuha namin ni Ruan-Ruan? Pangalan, posisyon, at pera. Mapapasa iyo ang lahat. Pati na rin ang aking pagmamahal at aking buhay. Nag-aalok ka lang ng mga bagay na walang silbi. Itong si Jiangling, napakasakit namang magsalita. Kung gusto mo ng kasunduan, pumayag ka sa 3 kahilingan ko. Sabihin mo po, Una, ibilhan mo kami ni Ruan-Ruan ng villa sa Minyali.
Sa Mingyali nakatira ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Beijing. Masyadong malaki agad ang hinihingi ni Miss Jiang. Wow! Malaking villa na para lang sa mga mayayaman. Gusto ko iyan. Gusto ko iyan. Kuya, ibili mo sila. Wala nang pag-asa ang taong bulag sa pag-ibig. Pangalawa, bigyan mo kami ng $100 milyong bawat isa. Jiangling, nababaliw ka na ba? Gusto mo ba talagang gawing bangko kaming mga taga-pamilyang Lu? Diyos ko, Diyos ko. $100 milyong. Ibig bang sabihin nito habang buhay na akong makakakain ng hindi mabilang na burger at fried chicken? Grabe. Sabik na ako. Kuya, ibigay mo sa kanila ang pera. Pangatlo, kapag may kahit anong mahalagang mangyari, kailangan mong sabihin muna sa amin at sumunod ka sa amin, hindi ka pwedeng basta-basta magdesisyon. Bakit naman ako susunod sa iyo? Kay ruan-ruan ka dapat makinig. Sige, payag ako diyan. Wala kang paninindigan. Ma, nagdala po ako ng mapapangasawa ko para sa inyo. Ano? Asawa? Ma, pa, tingnan nyo. 2 asawa. Ayos ba? Wow, Lingbao. Tingnan mo ang mansyon na ito. Mas malaki pa ito sa buong luma nating subdivision. Hindi ko akalain na ganito kasaya manirahan dito. Mukhang pulubi. Talagang itong si Madam Lu ay nakakainis pa rin tulad ng dati. Kung tama ang naaalala ko, hindi na magtatagal, ay itutulak siya ng paborito niyang si Yunshu pababa ng hagdan, at magiging parang patay na ang katawan niya. Sinong nagsasalita? Habang buhay na lang siyang hihiga sa kama para sa lahat, talagang nakakaawa siya. Ano? Ito kaya ang iniisip ng mahirap na babaeng ito? Magiging gulay ako dahil kay Xiaoshu? Paano mangyayari iyon? Sayang, mukhang mauuwi sa kapansanan si Madam Lu sa murang edad. Napakabait ng aking Xiaoshu at napakalapit namin sa isa't isa. Paano niya ako magagawang saktan? Siguro dahil lang ito sa puyat at pagod. Napakarami na naming pinili ng nanay mo mula sa mga kilalang pamilya. Pero wala man lang kayong nagustuhan. Isang mahirap na babae. Hinding-hindi ako papayag. Itigil nyo na ang kahibangan na ito. Napakasungit at mapagmataas na matanda. Ang kumpanya lang ang mahalaga sa kaniya buong buhay niya. Sayang nga lang, dahil hindi magtatagal, ang 100 taon na negosyo ng pamilyang Lu ay tuluyang mawawasak at mawawala sa kamay mismo ni Yunshu. Sino iyan? Sino ang nagsasalita? Sisirain ni Xiaoshu ang pamilyang Lu? Paano itong nangyari? Shulan, may naririnig ka bang kakaibang boses? Meron nga. Parang ito ay boses ng puso ng batang babaeng ito. Posible kayang totoo ang sinasabi ng boses na yon? Naparito si Yunshu para isuko ang sarili. Panoorin niyo kung paano kita ibubunyag. Sa orihinal na libro, sinuhulan ni Yunshu ang katulong para nakawin ang mga dokumento ng Lu Corporation. Kaya bumagsak ng husto ang stock ng pamilyang Lu. Paano ko kaya ito sasabihin sa kanila? Ano ang ginagawa mo sa aking silid-aralan at bakit ka umaaligid? Wala po akong ginagawa.
Pa, ito ang mga core document sa loob ng grupo. Ilang taon ka na rin dito sa pamilyang Lu. Magsalita ka. Sino ang nagutos sa'yo na gawin ito? Si Binibining Yunshu po ang nag-utos sa akin. Siya po ang may kasalanan. Huwag po kayong magalit, baka makasama sa inyong katawan. Mabuti na lang at agad itong natuklasan. Hindi ko akalain na ang sinasabi ng puso ng batang babaeng ito ay magkakatotoo. Mukhang kailangan kong mag-ingat kay Yunshu simula ngayon. Pansamantalang tapos na ang krisis. Sayang lang at hindi nakuha ang utak sa likod nito. Ang tungkol sa pagiging gulay ni Madam Lu, sa tingin ko ay hindi pa rin ito maiiwasan. Ayaw ko pong maging gulay. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Tao, ihanda ang kwarto para sa dalawang young mistress. Dito na kayo matulog ngayong gabi. Magpapalipas ng gabi ang young mistress? Bago ang lahat ng ito, hindi ko aakalain kahit kailan na ang plano para piliting makasal ay magiging ganito kadali. Akala ko rin ay magkakaroon ng matinding gulo. Parang may kung anong hindi tama. Sino yan? Ako ito. Buksan mo ang pinto. Lucihan, anong ginagawa niya rito ng ganito na kagabi? Magpapakasal na tayo. Kaya kapag magkahiwalay tayo ng kwarto, magdududa ang matanda at ang iba pa. Munting sinta na si Mian Mian. Ilang oras din tayong hindi nagkita. Namimiss mo ba ako? Napakagaslaw naman. Parang gusto kong sumuka. Anong gagawin ko? Wala akong paki. Lingbao? Lingbao, tulungan mo ako. Ayoko pang mawala, tulong. Mian. Huwag kang mag-alala. Hindi siya sasaktan ni Luye. Nasa kabilang kwarto lang sila. Tuturan na hindi naman tayong apat pwedeng matulog sa iisang kwarto. Siguraduhin niyo lang na ayos lang si Mian. Kung hindi, tatapusin ko kayong dalawang magkapatid. Natatakot ka ba? Ikaw, ano ba talagang gagawin mo? Anong gagawin? Siyempre, pag-aaralan nating dalawa ang pinakamahalagang plano ng pag-ibig sa kasaysayan ng tao. Huwag kang mag-alala. Mukhang pabaya si Luye. Pero maaasahan siyang tao, hindi mapapahamak ang bata mo. Ano ang naramdaman mo noong gabing iyon? Hindi mo ba nagustuhan? Ikaw marunong ka ba talagang makipag-usap? Naapakan mo ba at sumabog ang kuryente? Siguro ay nag-trip lang ang breaker. Magpahinga ka na ng maaga. Pinaputol ko na ang kuryente sa ikalawang palapag. Napakadilim ng gabi at silang dalawa lang ang magkasama. Tiyak na magkakaroon sila ng ugnayan. Parang nakikita ko na ang aking mataba at malusog na apo na kumakaway sa akin. Ano ang pakiramdam? Magbigay ka naman ng komento. Napakasaya. Ito pala ang sinasabi mong plano para makabuo ng bata. Sobrang nakakaaliw. Tingnan mo, marunong pa siyang mag-tumbling. Bakit ba hinahanap-hanap ko ang kapayapaan sa sandaling ito? Bakit gusto ko siyang halikan? Mama, natatakot ako, huhu. Ay. Sige na, tahan na. Walang nangyari. Mukhang nawalan lang ng kuryente. Naku, takot na takot pa naman ako sa dilim. Lumalabas ang mga multo para manakot. Dapat tayong maniwala sa siyensya. Kailangan din matulog ng mga multo. Totoo ba? Tulong kayo. Nahulog si Madam Lu mula sa hagdanan. Kayong mga nandoon, buksan ang ilaw. Gaya ng inaasahan, kumilos na ang Yunshu.
Buti na lang at hindi malala ang tinamong sugat ni Madam Lu. Hindi sapat para maging sanhi ng pagkalumpo. Isang malaking suwerte sa gitna ng malas. Mga tauhan, hulihin niyo ang Yunshu at dalhin dito. Hindi ako! Hindi ako! Siya mismo ang hindi naging maingat at nahulog. Kuya Han, Kuya Ye, dapat niyo akong paniwalaan. Nabigo ang pinadala mong katulong. Kaya ikaw mismo ang pumunta rito sa pamilyang Lu para magnakaw. Nakita ko mismo na nasa kwarto mo siya at nagkataong nakita siya ni Madam Lu. Kaya dahil sa takot ay binalak niya itong tapusin. Sino ba kayong dalawa sa akala niyo? Wala kayong karapatang kausapin ako. Sinabi ko nang hindi ko ninakaw ang mga masiselang dokumento at lalong hindi ko itinulak si Madam Lu. Huwag mo akong bintangan ng kung ano-ano. Wala naman akong binabanggit kung ano ang ninakaw mo. Ngayon sabihin mo, ano nga ba ang ninakaw mo? Niloko mo ako. Yunshu, simula sa araw na ito, ang kooperasyon sa pagitan ng aking Lu Corporation at grupo yun ay tuluyan ng tapos. Huwag. Ayoko. Parang awa niyo na. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, ako mismo ang magpapabayad sa iyo, layas. Lingling, nagkamali ako na magtiwala sa mga walang utang na loob. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkakataong ito. Mula ngayon, magiging tapat na ako sa pakikitungo sa dalawa kong manugang. Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Wala naman po akong masyadong ginawa. Napakagandang pakinggan. Ngunit sino ang nakakaalam kung totoo iyan? Obserbahan muna natin. Ha? Huwag kayong mag-alala. Basta't nagpakasal kayo sa pamilyang Lu, ituturing ko kayo na parang mga tunay kong anak na babae. Lahat kaming pamilya ng pamilyang Lu ay aalagaan kayo. Uy, President Lu. Naku, President Lu, isinama ko ang anak ko na walang respeto para humingi ng tawad. Tigilan ang pagpapanggap na mabuting tao. Bilisan mo at humingi ka ng paumanhin kay President Lu. Papa, sinabi ko na sa inyo na si Madam Lu ay hindi sinasadyang mahulog. Bakit kailangan ko pang... Suwail kang anak. Kung hindi dahil sa iyo, bakit aabot sa ganito ang pamilya yun ko? Magsorry ka na agad kay President Lu. Mali po ako kahapon at nakikiusap ako kay President Lu na huwag idamay ang grupo yun anuman ang parusa. Ako si Yunshu ang mag-isang haharap nito. Haharapin mo? Kung may mangyaring masama sa aking nanay, kaya mo ba talagang mag-isang harapin yon? Napakalubha ng sugat na tinamo ng nanay ko. Tapos isang sorry lang ang sasabihin mo? Nay, bakit po kayo lumabas? Nay, mag-ingat po kayo dahil masama ang naging sugat niyo kahapon. Tunay nga kayong mabubuting anak. Sino ba kayong mga walang hiya sa akala nyo? At nagagawa nyo pa akong pagsalitaan ng ganyan? Ito ba ang grupo yon na nagsisisi at humihingi ng tawad? Talagang napalaki ng maayos ni Presidente yun ang kanyang anak. Kung makapagsalita ka ng masasama, at pati ang dalawang young madam sa pamilyang Lu ay dinamay mo, rerespetuhin mo pa ba ang pamilyang Lu namin? Lapastangan. Masasira ang pamilya yun dahil sa iyo. Bilis, pagsilbihan mo ng tsaa si Madam Lu. Humingi ka ng tawad ng maayos. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Mahal na Madam Lu, hindi po nag-iisip si Xiaoshu kahapon. Sana ay isaalang-alang nyo ang pagkakaibigan ng pamilya yun at Lu sa loob ng maraming taon at patawarin na po ninyo si Xiaoshu. Para ko na ring sariling anak itong si Xiaoshu. Hayaan mo na, sino ba ang hindi nagkakamali? Huwag mong inumin ang tsaa na yan. May lason yan. Xiaoling, totoo ba ang sinasabi mo? Paano nalaman ng masamang babae? Impossible. Nanguhula lang siya. Jiangling, huwag kang basta-basta manira ng kapwa. Sinasabi mong may lason ang tsaa na to. Pero ano ang ebidensya mo? Yunshu, kung ang tsaa ba na yan ay may lason o wala, ikaw ang higit na nakakaalam. Hang hindi ba? Mahal na Kuya Han at Kuya Ye, isang masunurin at mabait na bata si Xiaoshu. Paano ko naman po magagawang maglagay ng lason para manakit ng tao? Layo sa akin! Ang amoy ng tsaa ay nakakaasiwa.
Kuya, tama ang sinabi mo. Talagang masangsang ang amoy ng tsaa. Mukhang lasang longjing tea pa to. Simula pa noong umpisa, nakakuyom ng mahigpit ang kanan niyang kamay. Tiyak na may kalokohan siyang ginagawa. Yunshu, may idadahilan ka pa ba? Kayong mag-ama, umalis na kayo. Simula sa araw na ito, pipigilan ng pamilyang Lu ang lahat ng transaksyon sa pamilya yun. Walang anumang kumpanya ang papayagang makipag-ugnayan sa pamilya yun. Kung hindi, lahat kayo ay makakatikim ng parehong parusa. Lapastangan. Ang pamilya yun natin ay tuluyan ng nasira. Pa, Huwag mo akong tawaging papa. Wala akong anak na gaya mo. Mula sa araw na ito, lumayas ka sa pamilya yon at kailanman ay huwag ka nang babalik. Jiangling, Lin Tianmian, humanda kayo sa akin. Kasalanan ito ng 4 na masasamang taong iyon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magkakaganito. Sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat. Anong nangyari? Wala lang. Noong araw na iyon, balak mo ba akong halikan? Kailan? Noong gabing nawalan ng ilaw, Hindi, wala nagkakamali ka lang. mabuti naman kung ganoon. Mayroon akong hindi magandang kutob. Kayong 4, huminto kayo. Kayong lahat. Pagkatapos niyo akong pinsalain, wala na akong uwi ang pamilya. Sinong puminsala sa iyo? Hindi ba ginusto mo rin yan? Tama. Kasalanan mo rin iyan kaya dapat ka lang magdusa. Luye, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bakit hindi mo na tinatawag na Kuya Ye, gaya ng dati? Pwe, wala kang karapatan. Parang may nakalimutan akong mahalagang bagay. Tama. Ngayon pala sa orihinal na nobela. Ang araw na may mangyayaring masama kay Luye. Bakit ko ba iyon nakalimutan? Bakit? Hindi naman siguro? Magsalita ka. Bakit huminto ka sa pagsasalita? Huwag kang magpanik. Kuya, tulungan mo ako. Umalis ka riyan! Luye, ano bang karapatan mong magsalita? Magsalita ka lang ng maayos. Bakit kailangan mong lumapit ng ganyan? Naalala ko na. Ngayong araw, ang babaeng iyon ay itutulak si Luye sa tubig. Kung tama ang natatandaan ko, matatagalan sa ilalim ng tubig si Luye kahit na nailigtas ang buhay niya, ay kulang sa hangin ang utak niya. Kaya magiging sinto-sinto siya. Kuya, hindi ba talaga ako magiging sinto-sinto? Tanggapin na lang natin ang mangyayari. Diyos ko, kailan ba talaga kikilos ang babaeng ito? Luye, nakalimutan mo na ba noong may lagnat ka nung bata ka pa? Wala ang mga matatanda sa bahay, at ako ang nagbuhat sa iyo papuntang ospital? Wala kang utang na loob. Bakit ba napakarami mong sinasabi? Aba, mukhang magkabata pa pala kayo. Wala yon. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ang tanging nasa puso ko lang ay... Luye, may puso ka pa ba? Tapos ka na ba? Pinilit mo akong gawin ito. Buti na lang at nalaman ko agad ang mangyayari. Nakakatakot iyon. Kamusta, Ruan? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat. Ano? Salamat para saan? Salamat dahil iniligtas mo si Luye sa pamamagitan ng nasa isip mo. Wala yon. Paano nangyari iyon? Paano niya nalaman na babanggain ko siya? At nakaiwas siya agad? Halata naman sa mukha mo ang balak mo. Sino ba ang hindi makakapansin yan?
Jiangling, sa anong karapatan mo? Hindi ako susuko. Ayan na naman. Nasaan ako? Bakit ako narito? Naalala ko na. Nakaligtas si Jiangling. Dahil doon ay tumama ako sa pader at nahimatay. Bakit sila? Bakit ang mga tulad nila ang nakadikit sa isang maimpluwensyang tao na tulad ni Pamilyang Lu? Sandali. Ang problema ay ang dalawang iyon ay wala namang kapangyarihan o pera. Paano sa loob ng isang gabi ay napabago nila ang panig ni Lu Zihan at ng mga kasama niya? Hoy, imbestigahan mo ang isang bagay para sa akin. Kaya pala, nilasing o pinainom pala nila ng gamot sina Luye. Napakadumi ng laro. Ibubunyag ko ang ginawa niyo. Hindi ko akalain na mabait din pala si Lu Zihan. Salamat sa kanya ngayong araw. Pinupuri niya ba ako? Nagmadali lang ako kanina, kaya medyo malakas ang pagkakahila ko sa'yo. Paano mo nalaman na? Biglang susugod si Yunshu sa atin? Mismo ako ay hindi nakapag-react agad. Wala yon. Pakiramdam o kutob lang. Kadalasan mas mabilis ang reaksyon ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Talaga ba? Parang may mali talaga rito. Lingbao, ang sabi mo pinangakuan tayo ni Lu Zihan ng malaking villa, bakit wala pa ring balita hanggang ngayon? Gusto ko nang magkaroon ng sarili nating bahay. Anak pa naman siya ng pinakamayamang tao sa Kyoto. Bakit hindi siya tumutupad sa kanyang pangako? Huwag kang mag-alala. Kapag may oras na, pupuntahan ko siya para magtanong. May pumasok na $100 milyong sa inyong bangko. Ang pera. Ito ang $100 milyong na ipinangako nila sa atin dati. Sino ang mag-aakalang magkakaroon tayo ng parehong iniisip? Kaya lang, hindi ba parang napakagandang timing naman nito? Kumusta? Naipadala na ba ang pera? Itong si Mian Mian ko, sa isip niya, halos parusahan na niya ako sa panglalait. Huwag kang mag-alala. Siguradong natanggap na nilang dalawa iyon. Pakinggan mo, may nanlalait pa ba sa'yo? Wala na. Hindi lang yan. Ang aking Mian Mian sa isip niya, ay walang tigil sa pagpuri sa akin. Baliw sa pag-ibig? Bakit hindi ko marinig si Jiangling na pinupuri ako? Hindi ba niya gusto ang pera? O baka naman hindi niya ako gusto? Bakit ko ba naisip ang mga ganitong bagay? Ano namang pakialam ko kung gusto niya ako o hindi? Wala naman akong gusto sa kanya. Kuya, naging laman tayo ng mga iskandalo. Ano? Diyos ko, siya ang anak ng pinakamayamang tao sa kapital. Paano nila nagawa iyon? At dalawa pa silang sinamahan. Siguradong hindi sila palalagpasin ni Pamilyang Lu. Mag-imbestiga kayo. Hanapin niyo ang may gawa nito. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Huwag mong sirain ang cellphone ko. Kailangan pa ba nating imbestigahan ang tungkol dito?
ang tanging magtatangkang kalabanin tayo. Bukod sa babaeng iyon na malapit ng mapalaya sa bahay na walang iba kundi si Lady Pamilya yun. Sino pa nga ba? Tama. Bukod sa kanya, sino pa ba ang magbabalak ng ganito kasama? Kuya, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at harapin mo na ito para matapos na. Halatang gawa-gawa lang ang mga chismis na ito. Hindi naman siguro lahat gawa-gawa lang. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala rito. Iba talaga kapag mayaman na. Ngayon, mag-enjoy talaga ako sa pag-shopping. Sige. Lahat ng hindi mo nakain at naranasang laro noon, sulitin mo na ang lahat ngayon. Bago tayo napunta sa librong ito, para lang tayong mga aliping pagod sa trabaho. Pero ngayon, mga milyonarya na tayong nagkakahalaga ng daang-daang milyong dolyar. Haha! Sino ang nagsabing pangit ang librong ito? Napakaganda kaya ng librong ito. Hinaan mo ang boses mo? Baka isipin ng mga tao na mga baliw tayo. Uy, hindi ba kayo yung dalawang sikat na lintana ng gamit ng gamot para mapalapit sa pinakamayamang tao sa kapital? Bakit may lakas pa kayo ng loob na magpakita sa publiko? Kaya naman pala, sila pala yung dalawang pinag-uusapan sa internet. Akala mo naman maganda, pero wala palang hiya. Tama ka. Gagamit ng ganyang paraan para lang makapag-asawa ng mayaman. Kahiya-hiya silang mga babae. Walang hiya ka. Ang kapal pa ng mukha mong magsalita. Hindi ba lahat ng ito ay kagagawan mo? Tila hindi ka pa sapat na naparusahan ng tatay mo, at heto ka na naman, naghahanap ng gulo. Jiangling, bakit ka nagmamalaki? Alam mo ba kung gaano nakapangit ang pangalan niyo rito sa Jingdu? Kung matalino kayo, lumuhod kayo sa harap ko at humingi ng tawad. Baka sakaling tulungan ko pa kayo. Kung hindi, palalayasin ko kayo rito sa Jingdu. Manggagaling pa talaga sa isang hangal na hindi mahal ng magulang niya. Ano namang panama mo sa amin? Tumahimik ka. Ano man ang sabihin niyo, ako pa rin ang panganay na binibini ng pamilya yun. Ang kalabanin ang dalawang hamak na gaya niyo ay napakadali lang para sa akin. Ako ang panganay na binibini ng pamilya yun. Hemp, alam mo ba kung bakit ang mga kinalimutang asawa ng hari sa palasyo noon ay palaging nangangarap na babalikan pa sila at mamahalin ng mahal na hari? Anong ibig mong sabihin? Teka, pinariringgan mo ba akong mukhang isang kinalimutang asawa ng hari? Ha! Lingbao, tingnan mo. Mukhang hindi naman pala siya ganoon katanga. Ha. Mukhang may utak din naman pala siya ng kaunti. Ha. Huwag kayong tumawa. Sabi nang huwag kayong tumawa eh. Tingnan nyo, may taong nahimatay doon. Ang suot na damit ng matandang ito, mukhang hindi biro ang presyo, baka isa siyang mahalagang tao? Posible. Sa tindig pa lang niya, mukhang hindi siya ordinaryong tao. Mahalagang tao? Kung makuha ko ang loob niya, ang pagtalo sa dalawang masamang babaeng iyon ay magiging napakadali na lang. Buti na lang at may alam ako sa medisina, siguradong makukuha ko ang taong ito. Lingbao, sa tingin mo ba ay talagang ang marunong magligtas ng tao si Yunshu? Sana ay huwag niyang mapalala ang sitwasyon. Gusto niyang magpasikat, wala tayong magagawa doon. Pero kung nagmamarunong lang si Yunshu, hahayaan lang ba natin na may mangyaring masama sa kanya? Tingnan muna natin ang mangyayari. Kaya lang ano? Bakit parang pamilyar sa akin ang matandang iyan? Pamilyar siya, pero kadarating lang natin dito at wala pa naman tayong masyadong nakikilalang tao. Naalala ko na. Mian. Natatandaan mo ba sa orihinal na libro, iyong dating pinakamayamang tao sa Kyoto na si Huo Zheng? Noong binabasa natin iyon dati, may kasama pang drawing ng hitsura niya sa libro. Naalala ko na rin. Nabanggit nga iyon sa orihinal na libro? Na itong si Huo Zheng, kahit hindi na siya kasing sikat ng dati, ay napakahalaga pa rin ang posisyon niya sa Kyoto. Kahit itapat pa siya kay Luting ay halos kapantay lang niya. Ang isang taong tulad niya, kapag nakakuha ng pabor kay Yunshu, ay baka maging masama para sa atin. Tama ka. Nasa likod ni Yunshu si pamilya yun. Kapag nakisama pa siya kay pamilya Huo, siguradong magiging malaking banta iyon kay pamilyang Lu. Lingbao, hindi natin hahayaang magtagumpay si Yunshu. Nagsisimula pa lang ang buhay ko bilang isang mayamang babae. Huwag kang mag-alala, Mian.
Nakalimutan mo na bang nag-aral ako ng medisina bago napunta sa librong ito? Kayang-kaya ko ang maliit na bagay na ito. Hello, 911 po ba ito? Nandito po ako sa Fuyuan Plaza. May isang matandang hinimatay. Pakiusap, pumunta po kayo rito agad. Kahit na kumapit pa kayo kay Pamilyang Lu, ano ngayon? Kapag nakamit ko na ang tulong ni Pamilya Huo, madali ko lang kayong mapapaalis, na parang nagtataboy lang ng isang langgam. Jiangling, anong ginagawa mo? Tumawag na ako ng 911. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maghintay ng mahinahon. Pagdating ng rescue, wala na ang taong iyan. Isa ka lang namang batang babae na walang alam sa medisina. Bakit ka ba nakikialam dito? Gusto mo ba siyang mapahamak? Kanina lang, tinawagan na ng babaeng ito ang 911, kaya kailangan na lang nating maghintay ng mahinahon. Hay, baka naman gusto lang niyang magpasikat at makuha ang atensyon ng isang bigatin. Bigatin ba? Bakit siya bumibiyahe nang walang mga bodyguard? Inaatake siya sa puso. Hindi na pwedeng hintayin pa ang 911. Kailangang isagawa agad ang mga pangunang lunas. Jiangling, mahiya ka naman sa sarili mo. Wala ka naman talagang alam sa medisina. Kalat na ang mga ginawa ninyong dalawa. Pero sa ganitong sitwasyon, nagagawa mo pang humanap ng gulo. Napakalaki ng balitang iyon at pinag-uusapan ng lahat, bakit ang lakas pa rin ng loob niyang magpakita sa mga tao? Ang mga taong kayang gumawa ng ganoong bagay, siguradong wala silang dangal. Mian. Lingbao, sige lang, gawin mo iyan. Kontrolado ko na ang panggulong ito. Masamang babae ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sa tingin mo ba ay nasasayang lang ang dami ng fried chicken at burger na kinain ko? Napakarami kong lakas. Kaya huwag ka nang pumalag pa. Mukhang may alam ang babaeng ito sa first aid. Mukhang eksperto siya. Baka naman talaga may kakayahan siya. Tinatakot mo ako. Akala ko naman ay totoong magaling ka sa medisina. Nagmamarunong ka lang pala. Iniisip mo ba talaga na isa kang napakagaling na doktor? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon? At pagdating ng 911, ay maaari pa kitang tulungang makiusap, kundi ihahanda mo na ang sarili mong makulong. Totoo iyan, totoo. Napakaganda na nga ay napakabait pa ng babaeng ito. Anong gagawin mo? Pinapayuhan kita. Huwag kang gumawa ng anumang kalokohan. Ha, ganon mo ba kagustong makitang lumuluhod ang ibang tao? Bakit hindi ikaw muna ang lumuhod sa harap ko? Ikaw, Lingbao. Kahit na medyo tangi si Yunshu, hindi naman dapat siya parusahan ng ganoon kalala, di ba? Mabuti na ring hinimatay siya para hindi siya makaabala. Medyo matapang ang kaibigan ko, pero mabait siya sa akin. Salamat naman sa langit, mabuti na lang. May nasaktan. Tawagan niyo ang 911. May nawalang buhay. Ay, mali pala. 2 tao ang nawala, naku. Bakit wala pa rin ang 911 hanggang ngayon? Uy, tignan niyo. Namamalikmata lang ba ako? Parang gumalaw ang kamay ng matanda kanina. Hindi makapasok ang ambulansya. Sino ang nasugatan dito? Nandoon po ang tao.
Sino ang nag-asikaso sa kanya at nagbigay ng paunang lunas? Doktor, siya po. Nanunulo? Oo. Sila ang nanunulo ng tao. Napaka-profesional ng mga pangunang lunas na ginawa ng babaeng ito. Kung hindi dahil sa kaniya, maaaring hindi na umabot ng buhay ang pasyente hanggang sa dumating ang 911. Hindi maaari, hindi ito posible. Paano magkakaroon ng kaalaman sa medisina si Jiangling? Ano? Sayang, at ipinagtanggol ko pa siya kanina. Nagkamali talaga ako ng tingin. Siya pala itong nagmamarunong kahit wala namang alam. Kuya, ano ng balita? Huwag kang mag-alala, naayos na nila ang sitwasyon. Mabuti naman kung ganoon. Mula sa malayo ay naririnig ko ang nasa isip ng aking miyan-miyan. Kung minsan ay masaya, kung minsan naman ay natatakot, talagang kinabahan ako ng husto. Pero itong si Jiangling ay masyadong matapang. Kung sakaling hindi niya nasalba ang tao, hindi ba't madadamay pa ang aking wanwan? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng hipag mo. Hindi ko akalaing may alam pala sa medisina ang batang iyon. Ang galing niya, kaya lang. Sa kabila ng layo nating ito, naririnig pa rin natin ang nasa isip nila. Mas malayo na ang naaabot nito kaysa noong una tayong magkakilala. Hindi ba't mabuting bagay iyan? Para mas maprotektahan natin silang dalawa. Sana nga ay guni-guni ko lang ito. Kay Huo Zheng naman, gusto mo bang puntahan natin? Kapag nakipagkaibigan tayo, maganda itong pagkakataon para sa atin. Wala itong masamang maidudulot. Huwag mo nang magmadali. Hindi maganda kung masyadong maaga tayong hihingi ng pabor. Kailangang maging pasensyoso tayo para sa mas malaking makuha natin sa huli. Lingbao, aalis na lang ba tayo ng ganito? Oo naman, kinuha na siya ng ambulansya. Ano pang gagawin natin doon? Pero pamilya Huo ay isang malaking pagkakataon, hindi dapat natin ito palampasin. Huwag kang magmadali. Siya mismo ang lalapit sa atin. Bakit parati na lang nagtatagumpay ang dalawang babaeng iyon? Napakasakit. Anong dapat kong gawin? Teka, hindi gising ang malay ni Huo Zheng. Hindi niya siguradong alam kung sino ang nagligtas sa kanya. Kung kukunin ko ang lahat ng pasasalamat, hehe. Bakit hindi pa nagigising ang matandang ito? Halos 1 oras na akong naghihintay dito. Sir, gising na po kayo. Anong nangyari sa akin? Inatake po kayo sa puso. Nahimatay kayo sa tabi ng kalsada. At ako po ang nagligtas sa inyo. Tatawag lang po ako ng doktor. Noong medyo hilo pa ako, malinaw na 2 tao ang nakita ko. Bakit isa na lang ang narito? Nasaan ang isa pa? Nagbabayad lang po siya, huwag kayong mag-alala, ayos na po ang pakiramdam nyo. Siya ba talagang nagligtas sa akin? Hindi po, 2 ibang dalaga ang nagligtas sa inyo. Profesional ang naging pagtulong ng batang iyon. Isa siyang bihirang talento sa medisina. Sayang nga lang at hindi kami nakakuha ng impormasyon niya. Hello? Tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. Xiaonian, kakarating lang namin ng papa mo mula sa bakasyon, tapos pinapunta mo agad kami rito? May nangyari ba? Huwag po kayong magmadali. Nagbasa ako ng tarot cards kahapon. Sabi rito ay may mahalagang panauhin na darating. Baka naman habang wala kami, ay nakakuha ka ng malaking proyekto para sa pamilya? SH, wag mong sabihin. Hindi na iyan magkakatotoo kapag binanggit. Ha? Gagawa na naman ng ingay ang batang ito. Nariyan na sila. Narito? Sinong narito? Ay, Elder Huo, anong hangin ang nagdala sa inyo rito?
Pasensya na at hindi kita agad nasalubong. Ikinagagalak ko po kayong makita. Siyempre, nandito ako para makita ang maliit kong tagapagligtas. Tagapagligtas? Tagapagligtas na bayani. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Talagang nabitistilyo mo ang malaking isda na si Huo Zheng. Talagang nagiging kapana-panabik ang araw-araw na buhay. May maganda na namang palabas na mapapanood. Anong ibig mong sabihin? Siyempre para panoorin ang magaling mong gigoy, muling nagtagumpay sa pagpapakitang gilas. Sa pagligtas mo sa akin, Miss Jiang, hinding-hindi ka makakalimutan ni Huo. Elder Huo, wag na po kayong mag-abala. Gawain naman po naming mga nakababata ang tumulong. Elder Huo, hindi po ba kayo nagkakamali? Walang alam sa medisina ang Xiao Nian ko. Paano siya magiging tagapagligtas nyo? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Matanda ka. Inatake ako sa puso nitong mga nakaraang araw. Kung hindi dahil kay Jiang Ling, ay baka siguro ngayon pumupunta ka na para makiramay sa akin. Sabihin mo lang ang kahit anong hilingin mo. Kahit pa bituin sa langit, ibibigay ko iyan sa'yo. Wala po akong anumang hinihiling. Niligtas ko kayo dahil iyon ang dapat gawin. Aba, itong batang ito, talagang ayaw mo ng kahit ano ha, pero mas lalong ibibigay ko. Isa itong kontrata para sa paglilipat ng share. Magkakaroon ka na rin ng mahalagang posisyon sa Huo Group ko. Hindi po ba parang masyadong malaki ito? Hindi. Karapat-dapat ka rito. Bukod pa dyan, ang galing mo sa medisina ay kinilala na ng matataas na opisyal ng ospital ng lungsod. Gusto mo bang subukan ang iba pang mga pagkakataon? Bata ka, ang galing mo. Wow. Dalawang offer agad? Ang lingbaw ko talaga ang nagsisilbing huwaran, ha. Sa totoo lang, tingin ko mas magaling ka. Ang weird. Bakit parang may pusang naglalaro rito? Tuk-tuk ang kabog. Luka-luka, siyempre dahil nahuhulog na ang loob mo. Sige, titingnan ko iyan kapag may oras ako. Bakit? Ano ba talagang dahilan? Bakit sa babaeng iyon napupunta ang lahat ng swerte? Walang hiya siya. Tatapusin ko siya. Walang hiya ka. Pagbabayarin kita. Parurusahan kita. Bakit ba nandyan ka pa rin? Anong nangyari? Ayos lang ba? Ayos lang ako. Hindi kita pinuntahan. Pero ikaw pa talaga ang lumapit dito. Ha. Ako, mapapahamak? Bumalik ka at sabihin kay pamilya yon. Maghanda na siya na harapin ang paniningil ni na pamilya Huo at pamilyang Lu. Ha. Susuko ako? Ha. Ha. Tuluyan na siyang nabaliw. Hemp, buti nga.
Kasalanan niya iyan. Wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Tama yan. Tama ang sinabi ng aking si Mian Mian. Sinong sayo? Ikaw. Matatapos na rin ang lahat ng ito, di ba? Maaayos din ang lahat. Maganda ang sinasabi ni Matandang Kui tungkol sa iyo. Isa siyang respetadong tao sa larangan ng medisina. At ngayong nakuha mo na ang tiwala at suporta niya. Tiyak na napakaliwanag ng iyong hinaharap. Napakalaki talagang oportunidad nito para sa akin, kaya gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pakasalan mo ako. Anong problema? Nagtataka ako. Bakit pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin?